sa paghatid sa unang bahagi o sa pagbahatid ng ilang balitang pambansa. Narito pa ang ilang balitang pambansa. Itinuturing ng Malacanang na pagtataksil sa Pilipinas kung totoong pinondohan ng mga banyaga ang anti-corruption rally kamakailan sa bansa. Sa media briefing nitong Huwebes, tinanong ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na sa naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines na posibleng foreign-funded ang destabilization laban sa Administrasyong Marcos. Sa ngayon po mismo, ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously ay nag-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this, at kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign funded itong kanilang sinagawang rally, masasabi po natin ito ay pagtataksil sa bayan diin ni Castro. Pinanindigan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nagbitiw sa pwesto si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, taliwas sa naging pahayag ng dating kalihim na hindi ito nag-resign dahil sa delikadesa. Sa ginanap na press briefing ng Malacanang, sinabi ni Castro na ang inanonsyo nitong pagbibitiw ni Bersamin ay galing sa palasyo, kaya ito ang kanyang sinabi sa publiko. Kung ano ang sinabi lamang ng palasyo, yun lamang ating ina-announce, ani Castro. Noong Miyerkules, sinabi ni Bersamin na hindi siya nag-resign tulad ng inanonsyo ni Castro, kundi peresahan siyang pinaalis. Inamin din nito na saktan siya sa pagkakatanggal sa pwesto, pero kinikilala niya ang prerogative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pabirong sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kasama si First Lady Araneta Marcos sa balasahan sa kanyang gabinete sa kanyang talumpati awarding ceremony ng Bagong Bayani Awards 2025. Sinabi ni Pangulong Marcos ng unang ginang ay magiging ambassador for migrant workers. Our First Lady Luis Araneta Marcos has recently been traveling to Europe to assist the OWA o Overseas Workers Welfare Administration with some of the activities, so she has become our ambassador now for migrant workers, wika ni Marcos. It's your new designation, di ba? Magka-cabinet check-up pa tayo, so kasama ka na doon. Biro niya sa First Lady na sinalubong ng tawanan ng mga audience. Sa ilalim ng konstitusyon, ibinabawal na maging miyembro ng gabinete ang asawa ng Pangulo ng Bansa. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Marcos Jr. ang kontribusyon ng mga overseas Filipino workers sa kanyang pamilya at sa bansa. Isang Vietnamese beauty queen na hinatulan ng 2 taong pagkakakulong dahil sa maling promosyon ng iniendorso niyang gamis. Guilty si Nguyen Tuc Toi Chen, Miss Grand International 2021 sa pag-angkin na high fiber ang Kira Super Greens gamis. Kahit 0.935% lang ang fiber nito. Nahatulan din ng parehong sentensya ang Thai influencer na sina Pham Quang Linh at Hang Du Muk dahil sa pagkikipagsabwat na naman sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa korte, sinadya nila ipresenta ang produkto bilang healthy candy na katumbas na isang plato ng gulay, kahit 30% nito ay sorbitol at may undeclared additives. Nasa 129,000 pakete ang naibenta sa 56,000 customer na nakakahalaga ng mahigit $650,000 kung saan tinatayang $473,000 ang kanilang kinita mula sa nasabing bentahan. Karagdagang balita sa ibayong dagat, isang malawak
malawakang sunog ang sumiklab sa Oita, Japan na tumupok sa higit 170 gusali at kumitil sa isang buhay. Ayon sa mga lokal na ulat, sumiklab ang sunog sa Saganosiki District noong Martes ng gabi at umabot ang apoy sa halos 49,000 metro kwadrado na lugar o sa lugar dahil sa malakas na hangin. Napilitan naman ang 175 residente na lumikas habang isang babae ang naospital dahil sa mild burns. Naapektuhan din ang kuryente na humigit kumulang 300,000 kabahayan. Gumamit na rin ang motoridad ng mga helicopter ng militar at bumbero upang apulahin ang apoy. Sa ating mga balitang lokal, ang LGU Bayang-Bangay ginawaran ng GSIS ng Seal of Protection Award, Gold category dahil sa consistent na pagpupunyagi nitong maipa-insure ang mga local government property at equipment nito. Ang pagkilalang ito ay tinanggap ng General Services Office sa seremonyang ginanap sa Iloilo Convention Center, Iloilo City kahapon, November 20, 2025. Bilang kinatawan ni Mayor Nino Sequiambao, personal na tinanggap ang parangal ni GSO Department Head Chinita S. De Vera at kanyang mga staff. Patuloy na maghahatid ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ang Department of Health o DOH sa mga residente ng Pangasinan na nahaharap sa mga hamon sa kalusugan at mga kamakailang kalamidad. Sa pakikipagtulungan ng local government unit ng Lawak, Pangasinan, at Lions Club International, ang inisyatiba ng Purok Kalusugan ng departamento ay nagsilbi sa mahigit 1,000 residente mula sa siyam na barangay: Banuar, Kalmay, Kalawangan, Kasampagaan, Kasanestebanan, Marabok, Panaga at Talugtog. Idinaos noong November 18 sa Barangay Talugtog Covered Court ang programa at nag-alok na libreng medikal at dental na konsultasyon, mga gamot at iba pang pangunahing serbisyong pangkalusugan. Sa edad na 85 ay binahagi ni Diosdado Takaka ng Barangay Talugtog na kinakaharap niya ang ilang maalalahanin sa kalusugan. Nakakuha ko ng libreng check-up at binigyan ako ng mareseta. Maraming salamat sa gobyerno, sabi ni Takaka. Para sa 80 anyos na si Florentina Tingko naman ng Barangay Banuar na ilang araw nang nakatanggap ng maintenance medicines at vitamins, malaking tulong daw ang programa. Malaking tulong ang libreng serbisyong ito dahil nahihirapan din kami sa gastos. Maraming salamat, ani Tingko. Samantala, ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan kasama ang national government agencies ay patuloy na nagsusulong para sa mas pinaigting at coordinated recovery at agarang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Kasunod ng pagbisita ng mga cabinet secretaries ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang situation briefing kasama ang mga cabinet secretaries at special assistant to the president na si Anton Lagdameo noong November 17 sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa Lingayen, itinampok ni Governor Ramon Gico III ang lawak na epekto ng bagyo na binanggit na higit sa 1.1 milyong individual na kabilang sa 345,673 pamilya sa mga sa barangay. Report na nakabase sa 1,040 barangay ang apektado mula sa RIS at tanggapan ng pamamahala. Ipinahayag ni Gico ang kanyang pasasalamat sa pambansang pamahalaan para sa agarang suporta nito na binigyan diin ng coordinated action ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa mga komunidad at pagtiyak ng napapanahong tulong. Tiniyak ng gobernador sa mga residente na ang pamahalang palalawigan ay nananatiling nakatuon sa pagtiyak na ang lahat ay kinakailangang suporta o lahat ng kinakailangang suporta ay makakarating sa mga apektadong komunidad. Sa bayan ng Calasiao, tuloy-tuloy pa ang pagbisita sa mga barangay ni Mayor Patrick Karamat upang personal na marinig ang sitwasyon at pangangailangan ng mga masisipag na farmers. Ang kapihan kasama ang farmers ay isang pagkakataon upang mas maintindihan ang kanilang mga hamon at mabigyan sila ng lugar
para may bahagi ang kanilang saloobin. Kasama mga barangay officials na bahagi na rin ni Karamat ang mga programang maaring ma-avail mula sa Kalasyaw LGU, mga tulong na layong suportahan ang kanilang kabuhayan at mas mapalapit ang serbisyo sa komunidad. Samantala, sinagawa ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ang gender sensitivity training upang mas mapalalim ang pag-unawa ng mga empleyado tungkol sa gender equality sa lahat ng trabaho at komunidad. Pinangunahan nito ng respetadong resource speaker na si Dr. Jane Frances Bandorn na nagbahagi ng mga kaalaman tungkol sa gender roles, gender biases at kung paano maisasabuhay ang gender fair at inclusive na serbisyo publiko. Layunin ng programa ito na mabuo ang isang tanggapan na may respeto, pantay-pantay na oportunidad at maayos na pakikipagkapwa anuman ang kasarian. Sa siyudad ng Alaminos, nagbigay inspirasyon at pasalamat si City Mayor Art Brian Celeste sa mga kabataang Alaminian sa kanilang dedikasyon at pakikibahagi ng mga kabataan sa Kabataan Iwas Droga Day 2 Youth Empowerment and Anti-Drugs Campaign. Programa ito ng SK Federation Office, City Youth and Sports Development Office at ng Local Youth Development Council katuwang ang City DILG at City PNP. Layo nito na patuloy na mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng mga kabataan hinggil sa kahalagahan ng pagiging aktibo at matatag na kaagapay ng pamahalang lungsod sa pagsusulong ng responsible info dissemination sa pagpapalakas ng mga inisyatiba laban sa droga at pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Magsisimula na muli ang tagisan ng galing sa pag-awit at pagbilit ng 29 na official contenders sa ika-39 na ugnayan sa Pasko 2025 sa bayan ng Mangaldan. Naganyaya ang lokal na pamahalaan ngayong Biyernes, November 21 sa Municipal Public Auditorium alas 8 ng gabi at saksiyan daw ang first elimination night ng edisyong ito. Sama-samang tunghayan at suportahan ang inihandang pop, rock at country song performances na 12 opisyal na kalahok mula sa bulilit portion, mga 5 to 12 years old at 17 naman sa main portion, 13 to 35 years old. Kung sino-sino sa kanila mula sa bulilit at main portion ang aangat at aabante sa susunod na round. Alamin daw ang lahat ngayong araw ng Biyernes. Dumako naman tayo sa ating balitang sports. Inihayag ng World Surf League o WSL na ang La Union sa Pilipinas ang mag-host ng kauna-unahang longboard international qualifying event sa January 2026. Ang kauna-unahang kaganapang ito ay pagsasama-samahin ang mga nangungunang talento sa longboard mula sa buong mundo na isang kompetisyong may mataas na antas na nag-aalok ng direktang landas patungo sa 2026 WSL Longboard Tour. Dahil sa pag-asa mapalawak ang mga oportunidad para sa mga kalahok sa longboard mula sa buong mundo, ang mga mananalo at runner-up ng bagong itsurang kaganapang ito ay bibigyan ng mga wildcard spot sa 2026 WSL Longboard Tour. Nagbibigay ito sa mga surfer na muntik nang mawalan ng regional qualification ng isa pang pagkakataong makakuha ng inaasam na pwesto sa tour. Ang kaganapang ito sa La Union ang magbibigay sa kanila ng pagkakataong iyon. Ang La Union ay isang bayan na may napakalakas na koneksyon sa longboarding at isang perpektong alon para sa kompetisyon. Kaya naasahan daw ang paglulunsad ng bagong format na ito sa lokasyong ito. Sumanya kabuhan ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung pong tagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez. Siya daw kantabay natin sa technical side. Si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:26. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo
sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Okay mga kaibigan, bilis. Alas 5:29, na yan, nasa mid. Oras po natin yan, alas 5:29 at welcome po sa ikaw bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. At syempre narito pa rin yung lingkod, Susan Valdez daw at Kaaroliway Iparagire. Ayan. Taglamig na talaga ha. Ayan. Ingat-ingat po sa ating ingat-ingat na maambunan. Ayan. Thank you very much si Kaaron Edwin Inong. Okay, ilang days to go na lang? 33 days to go before Christmas. At siniguro ni Sinag President, Sinag Chairman Rosendo So na 33 days to go na sapat ang supply ng karne sa darating na Pasko. Actually, nagmura na nga nagmura na yung presyo ng ng karne dito sa palengke. Yung Kasim 200, tama ba? 300 plus na, di ba? 330. Ayan, kapag ka yung belly, yung mga matakaw sa belly, 360. 'Yon. Pero sapat daw at marami supply. So yung kinatatakutan kasi na ating mga kababayan na yung importation sapat naman daw. Pero yung pong sili, mahal na naman. Isa ang sili sa mga pinerwisyo ni Uwan. Ayun. At yung mga matatakaw sa sili na kagaya ni Kaaroliway, yan, siling panigang. Siling pula. Langhang. Yan, siling pula. Mahal na naman. At saka talagang isa ito sa hinampas. Ba't kaya? Ang baba naman ang baba naman ng tawag ito. Ang baba naman ng puno ng sili. Pero pa rin. Hindi kasi siya hindi
Yung puno niya, ano lang, manipis lang kasi. Oh, pero yung ano kasi yung nakasama tayo sa ano sa pag-inspection ni chairman ng Sinag sa Santa Maria dun sa hindi siya pala isdan, sa farmland na ginawang Silly Farm. quarrying, pinagko-quarrying. Quarry. Ginawang quarry site na siya. Nakita natin, napansin natin yung masili, ay isa-isa na lang yung bunga. So yun yung naapektuhan. Pero yung mga katabi niyang mga halaman, mga mais at iba pa, green na parang mas matibay yung puno ng mais. At saka iba pang mga puno doon. Parang hindi dumaan si Uwan doon sa area na yon ng Santa Maria, doon sa parang siya, yung before Asinggan, Kabaruan ba yun? Meron mga kabarasukan niya sa Kabaruan. Barangay. Oh, yung Before Asinggan. Before Asinggan, yung papasok ka na sa Asinggan. From Urdaneta. Yes, so papasok ka doon sa Santa Maria. Yung lugar na yun, parang hindi siya dinaanan na From Asinggan, in between Asinggan and Santa Maria. Boundary na siya ng tama. Boundary na siya ng Asinggan. Boundary na siya ng Asinggan at Santa Maria. So yung Samon Santa Maria, nasa notebook ko Tsaka Kabarasuan yata. Mamaya check natin. Pero yun yung papasok ka na ng Asinggan. Yung area na yun, parang hindi dumaan si Uwan doon. Unlike yung nakita natin diyan sa Lingayen na talaga naging brown yung mga punong kahoy doon, matayog pa rin yung tayo nila, green na green pa rin lahat ng mga puno, pati talong. O doon talong ngayon ay super mahal, 150 ang kilo. 150 ang kilo, ano pa yun Agoratol ni itsura yung class D, class E? Walang class A ngayon puro sila class. Tapos puro sila class. Yung mapangit nga ng ang pangit ng skin. Pati yung shape niya yun yung parang cost down ng yung hangin. So pero yung doon sa nakita natin, ganda ng mga pa rin nila. Pero yung sili talagang paisa-isa na lang yung paisa-isa na lang yung bunga. So talagang affected ang yung mga matakaw sa chili sauce. Medyo mag-i-stop muna sila na naman ng mag-aabang na naman sila ng pagmura na sili. Pero kahit na yung siling pangsigang, mahal na rin siya ulit. 70 yung 1/4. Wow. Kaya mahal din siya. So kumbaga, pag magsisinigang, mag-order kayo ng sinigang, tatanawin mo na lang yung imagine mo na lang yung sili. Oo, kasi hindi na yung kagaya ng dati pa, open lang yung paglalagay ng sili. Oo. Pero siguro pag yung, makita nilang, kung magkasarap favoritism, yan, lagyan ng sili. Pero hindi na ganun ka-open. Mahal ulit ang sili. So, mahal ang gulay, itong panahon na to, dahil nga sa, itong katatapos na bagyong Uwan. Pero yung ibang mga pananim na hindi naman apektuhan sa mga susunod na 2 linggo, di ba bilis gaganda ulit yung yung mga makikita po nating mga gulay sa palengke. Or posibleng ito ay galing na rin sa mga lugar na hindi masyadong hinagupit ng bagyo. Parang yung sa bangus, tumaas na yata yung presyo na naman. Back to naman. Yan, parang yung sa yung sinasabi ko nga, yung sa Santa Maria, yung ang naapektuhan lang talaga is sili. Pero yung iba pa nilang mga gulay, andon, matayog pa rin yung na matayog. Yung tayo nila, maganda pa rin, at maganda pa rin yung mga bunga. Hindi sila affected. Sili lang talaga yung binayo nito. Pero doon sa mga lugar na talagang dinaanan ng Uwan, ayun, talagang nadali yung kanilang mga talong at lahat na. Kaya nga, yung palang talong, di ba nila, meron yung class A, class B kamo, at merong reject. Siyempre yung reject, nabebenta pa rin nila. Ito na yung kasama na yan, yung reject, kasama na sa class E and D. Pagdating sa palengke, ito yung kasama ito sa mga nabibili yung na gayat na. Kaya nga sabi nga, yung nakausap natin na magsasaka, doon daw sila kumikita.
Mas malaki daw yung ano, parang kumbaga sa doon daw sila bumabawi doon sa reject kasi nga nabebenta pa rin. So walang tapon. Kahit paano nabebenta pa rin yung ano, yung mga reject. Pero sabi mo nga bumalik na ang presyo ng ano, presyo ng bangos sa dati niyang 150 mura per pa kilo? Rin. Hindi pa ako nakabalik eh. Pero kasi yung 150, mura na yun eh. Yun yung pamura. Pero kung yung talagang presyo na niya ng mga nakalipas na araw, 180, maabot na nga siya ng 200. Sana wag naman na dahil magpapasko. Pag ganun yung presyo, swerte nung mga mga may-ari ng fish ponds at saka fish pens na hindi masyadong naapektuhan nung bagyong Uwan dahil kumbaga maraming natirang bangus nila o hindi naapektuhan yung kanilang mga hindi sila nakawala. Yan, swerte ni yung kaibigan natin si Madel, alisto siyang ipinataas yung kanyang yung mga net. Yung mga nets. Oo. Pero yung kaibigan natin si Rose, kahit na nalagyan na ng net yung kanyang yung kanyang pispan yung kanya, pa rin talagang mataas yung tubig. Talagang mataas yung tubig. Dito sa may Bunuan area. Pero yung sa Bimaloy, medyo nakaligtas yung ilang doon, yung ilang mga fish pans doon. So, wag tayo mabahala, marami pa ring supply ng bangos. Yan, sa mga susunod na araw. Kaya lang yung lang dyan, yung presyo, kumbaga. Anyway, ngayong umaga mga kaibigan, ngayon ay November 21, sa bayan po ng Calasiao, merong activity, ito po yung The Youth Choice, a Drug-Free Life. Ayan, Drug Abuse Prevention and Control Week celebration. At magkakaroon ng, it's a whole morning activity. Ilan sa mga magbibigay ng mga mensahe bukod kay Mayor Patrick Karamat, ang mayor ng bayan ng Calasiao, magbibigay din ng mensahe ang Regional Director ng Police Regional Office 1, si Police Brigadier General Dindo Reyes. Si Attorney Henry Dongala, Acting Regional Director ng NAPOLCOM, si Director Jonathan Liosen Jr., Regional Director ng DILG, at si Attorney Benjamin Gaspi, Regional Director ng PDEA, Region 1. Plus si Mr. Samson ang chairman at saka founder ng T-Max Riders Club. Ayan, mamaya magkakaroon ng turnover and acceptance ng may idodonate silang mga foodstuff para naman sa mga taga-Calasiao. Ayan. Ito naman dumako tayo sandali dito. Yung mga women lawmakers sa Kamara magtatayo daw ng crisis center para tugunan ng problema sa mental health. Laki talaga ng problema na sa mental health. So, maalala na ang pagharap sa problema tungkol sa mental health ay isa sa election promise ni Managina de Venecia noong halalan. So, balit nang pinalad na mahalal bilang kongresista, si Managina ay napili rin bilang co-president ng samahan ng lahat ng babaeng mambabatas sa Kamara, ang Association of Women's Legislators Incorporated. So kasama ang co-president ng samahan na si Representative Linabel Villarica, agad nakipagpulong si Managina kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOH Secretary Ted Herbosa. At doon nga nabuo ang plano bilang pagsasanib puwersa para magtayo ng Crisis Center for Women and Girls sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layunin nito ang makatulong sa paglutas sa lumalalang problema tungkol sa mental health na nagiging sanhi ng maraming trahedya sa mga kabataan ng bansa. Ang unang Crisis Center ay itatayo sa Alabang, Mandaluyong City, sa isang lote kung saan nakatayo ang The Haven for Women. Suportado ni Speaker Faustino Boyedi III ang proyekto na nagsabing tutulong siya para maitayo ito. Tapos na rin daw ang disenyo ng crisis center na ginawa ng pamosong arkitekto na si Dan Lichauco, gratis ito more, libre. Para kapag natapos ng may tayo ang nasabing center, ay pamamahalaan ito ng DSWD sa tulong ng DOH na mga ngasiwa sa pangangailangang medical ng mga kliyente. So kapag naayos na ang sistema ng operasyon, ang crisis center nito ay maaring itayo rin ng mga kongresista sa kanilang mga distrito. So, ito ang mga officers ng AWLF
ay ang Association of Women Legislators Incorporated. Founder chairman si Manay Gina de Venecia. Ano na? Association of Women Legislators Foundation Incorporated. Hindi kasi narinig yung F eh. Founder and co-president si Representative Gina de Venecia, co-president Representative Linabel Villarica, ang senior vice president, deputy speakers Janet Garin, and tama-tama si Janet Garin, and Singson Mihan. Internal BP Representative Lani Mercado Revilla, external vice president Representative Jinky Luistro, Vice President po NCR, Representative Queenie Gonzales, Nick Lagdameo at Marivic Pilar. For Vice President naman for Luzon, si Congresswoman Rachel Arenas at si Ann Matibag and Mika Gonzales. For Visayas naman, sina Alexia Tutor, Karen Garcia, Maisa Sagarbaria. Ganda dito sa Garbaria. Vice President for Mindanao, Representative Kakabagaw, Audrey Subiri at Ay Labad. Vice President for Party List, Representatives Girly Veloso, Sara Ilago at Flora Yatko. Secretaries naman, Representative Bing Maniquez, Gila Garcia at Dada Ismula. Treasurers, sina Representative Maricar Zamora, Cristi Angeles at Patsy Calderon. Auditors, Representative Giselle Maceda, Karen Lagbas at Jan Digamo. Business Managers, Representative Ching Bernos, Caroline Tanchay, Kay Javier at PRO, Representative Aniela Tolentino, Jam Baronda, Sam Santos. Advisors, Representative Gloria Macapagal-Arroyo and Yeda Romualdez. Legal Counsel, sina Loila de Lima, Bel Zamora, Marilyn Agabas at Ched Alvarez. Kompleto, lahat sila doon. Daming no? Dami ring ang daming women legislators. So, women power, kumbaga. So, yan po. Association. Pero namamayagpag talaga si Manay Gina de Venecia pagka ganitong mga pagka ganitong mga paksa o usapin na. At saka pattern yung niya, itong crisis center, kung anong magiging role nito doon sa Ina Foundation. Although nung tama yung nung tumatakbo siya, ito ngang mental health ang gusto talaga nilang isulong. O meron na rin siyang resolution ba nun o batas tungkol nga dito sa kung paano mapipigilan nga ang itong problema nga po sa mental health. At least maganda na pati ang PhilHealth parang na rin parang kasama na sa package nila na in-offer ng PhilHealth. Dati wala. Samantala ang mahal-mahal ng gamutan sa PhilHealth at saka talagang kalusugan din naman, problema ang pangkalusugan din naman ang mental health. Finally, na-realize nila na isama na nga itong mental health na to sa problema. Lalo na ngayon po. Sa package pala. Sa pagdaan nitong napakaraming kalamidad, unang-unang apektado dyan, mga nanay. Mga magulang, mga nanay, mga lola, dahil alam naman po natin, pagdating sa bahay, napakalaki ng ginagampanan ng papel ng ina. Hindi lang sa kalusugan, hindi lang sa pag-aaral, pagtutok sa buong pamilya. Kaya nga Inner Wheel isa sa focus ng Inner Wheel, ito nga mental health. Kaya yung project nga natin diyan sa mga tarom ng isang araw, ang Inner Wheel Club of Western Downtown Dagupan gumawa ng brochure para specifically mental health tips o tips para pangkalusugan sa kaisipan, at kasama natin diyan na gumawa. Actually ang gumawa si Miss Lenny de Venecia. Yan, na yung kanyang isa na ngayong psychometrician, mga health tips specifically para sa mga bata. Dahil nga bata yung mga natin doon, yung ating mga beneficiaries doon. So susunod kasi iba-ibang iba-ibang level o yung aspeto kung paano yung pag-handle sa problema sa mental health. Iba rin kahit na yung mga yung mga matatanda, kapag wala na silang ginagawa, yung sabi na may depression. Pero actually, talagang sabi nga nila, mas nga yung mga may edad na nagkakaroon nga ng depression, siguro nga dahil hindi na silang tatrabaho, feeling nila wala na silang silbi. Kaya nga yung pong ating mga
senior citizens, kapag ka gusto nilang lumabas, makilahok sa mga aktibidad, hayaan lang natin para yung na-involve sila at maramdaman nila na meron pa silang silbi sa mundo. Ayan. At iba rin naman yung approach din naman sa mga nanay din, kasi iba rin naman, kanya-kanya rin naman yung mga problemang kinakaharap ng bawat individual. So mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po alas 5:46. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Oras po natin, ganap na ng alas 5:48. Narito pa rin po inyong malingkod, Susan Valdesia daw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Bukas may activity rin sa Pangasinan Police Provincial Office. Kaya lang hindi ko mabuksan kung yung programa, kung ano yon. Ayan, pero ngayon Army. Oh, pero ngayong umaga nga po yun. Nahanap po na. Hindi pa, ayaw mabuksan nung file. Ito, Drug Abuse Prevention and Control Week celebration ngayon. Kaya pala timing din yung timing din yung activity natin sa mga taram na nagbigay din ng konting parang simple tips lang kung paano pag-iwas ng mga bata sa kung paano pag may magbibigay sa inyo ng droga, huwag yung tatanggapin. Baka yung di nila kilalang mga substance, huwag tatanggapin. Ayan. At saka kasi ngayon Children's Month, ngayong buwan po ng Nobyembre. So part 1 yan mamaya alas 9 alas 9:30, lecture on types and ill effects of illegal drugs. Pagkatapos ceremonial turnover nga yun, sinabi mo kanina, food stuffs donated by T-Max Riders at magkakaroon ng message of solidarity. Yan, yung mga personalidad na binanggit ko kanina. Pero madali lang matapos itong event na to. Yan. Bukas naman, dito sa lungsod ng Dagupan, dadating si MTRCB Chairperson Lala Soto. Siya naman ay pupunta sa Pantal Elementary School. I think she was invited by JC's. Ito yung itaguyod, itong advokasya ng responsableng panunood. At palakisin yung media literacy. Daming magandang itanong bukas kay Chairperson Lala Soto. Kung kukonti na kasi yung napapanood sa TV at iilan na lang, kukonti na yung nanonood sa TV, yung mga na lang, yung mga naka-steady nasa bahay o kaya yung sa kanilang mga workplace ay may TV at pinapanood yung maghapong iba't ibang teleserye. Ang problema kasi ngayon, itong sa social media, 'di ba? Ang daming
napapanood dyan at nabubuksan ng mga bata na ito ay hindi covered ng MTRCB. Pero yan, itatanong natin yan bukas kay Chairperson Lala Soto. Anak ito ni panganay ni Senate President Tito Soto. Oo, itanong mo na rin yung meron kasing kanta na parang kasi 'di ba, yung parts ng katawan ng isang individual, kapag sinabi mo sa Tagalog bastos. Pero kapag sinabi mo sa English, okay lang. Tapos meron ng parang yung ari na lalaki, ang tawag bird, ganito. Pag iba. So merong kanta na yun nga na ang ay pribado. Hindi nga natin mabanggit kasi yun yung parang naging kultura natin na hindi natin mabanggit, lalong-lalo na sa harapan ng mga bata. Pero yung nga sinusulong nga, dapat parang sex education, dapat talaga sabihin kung ano yung parte ng katawan ng isang tao, dapat alam nila yung pangalan. Talaga. Dati naman, okay. Kaya nga yung kabataan natin, okay namang may population education nga nun, PopEd. Kaya nga. Pero ngayon, ang daming restriction, ang daming bawal. So yun yung magandang itanong sa kanila kasi nga meron nga kanta yun na kinakanta nga nung mga batang yung mga kabataan. Alam nila lahat yung mga kanta na hindi natin naririnig. Kasi meron yung mga kanta nun na may mga parts na censored. Oo. Kumbaga nai-ere na ng ilang beses tapos biglang siguro nakarating o narinig na ng MTRCB, pinag-usapan, may mga parts na censored. Kaya tuloy sabi nga, dapat yung mga bata mismo, alam nila kung ano talaga yung tawag doon, bakit kasi iniiba. Ngayon nga kung minsan tuloy, merong si Uncle, hinawakan niya yung bulaklak. Kasi siyempre, bulaklak mo lang, hindi alam kung ano yung bulaklak na yon. Yung pala, yung parts na ng para mga ganon. So, parang sinusulong nila na yung dapat maimulat din yung mga bata. So, ano ba talaga yung tawag sa mga body parts ng isang babae at saka ng isang lalaki? Sa magandang itanong ito sa dito kay MTRCB kung mga yun ba ay censored or kung ayan. Okay, sa kaliwat kanan na po yung pagpapailaw ng mga Christmas village. Kamakailan dyan sa bayan ng Malasiki, sa poblasyon mismo, sa kanilang plaza. Pero pag sa Malasiki, nauna nang pinailaw yung Christmas village sa Arenas Farm. Yeah, sa Nangkapyan. Sa barangay ng Kapyan. Doon ito naman ay handog ni na former Deputy Speaker Rosemary Baby Arenas at Congresswoman Rachel Arenas ng 3rd District. Hindi lang para sa taga-Malasiki, kundi para sa taga-distrito at para sa mga bisita, para sa lahat. Ayan. Pero pinakamaga talaga sa sa Tarlac, kasi di ba nagkakaroon ng competition doon, mga bilin, paliwanagan sa mga anong tawag nito, sa mga munisipyo nila o sa mga areas kung saan nila ilalagay yung kanilang mga Christmas display. Kasi ngayon nagpunta nga ako noon yung, kailan na ba ako galing doon? November lang, di ba? Oo. Meron na kagad, nadaanan na namin yung mga nagliliwanag na mga diyan sa San Manuel, tsaka yung mga nadaanan pa nating mga ibang lugar, ang niliwanag na nila. So kung ngayong panahon na to, October yata yun meron na kagad. Meron na. Oo, dati yung Pugal yun, anong buwan sila nagpailaw? October 30. Kaya lang biglang may dumating na bagyo, kaya merong mga nasira. So inayos uli nila. So palagay ko ngayon back to na rin siya, ibinalik na yung pailaw. So kung ngayon pagka itong papasok ang December, doon ka lang magpapailaw, parang late. Ganun. Although ang Pasko naman talaga is sa December 25 pa lang, kaya lang nasanay na kasi ng month-long celebration. Ngayon hindi na month-long celebration. Months-long celebration. Sa lungsod ng San Carlos, maaga rin yung kanilang pagpapailaw doon sa kanilang Christmas village, doon sa kanilang plaza. Pero ang mga empleyado ng City Hall na pag-usapan nila at sila ay nag-agree ayon kay Mayor Ayo Risuello na imbis na sila ay yung Christmas party ng mga empleyado na kung saan syempre kahit may mga contributions dyan, may mga
maraming handa, etc., etc., kanilang napagkasunduan na yung supposed to be i-contribute nila ay pagsasama-samahin yon, tapos magkakaroon sila ng pamaskong handog para sa kanilang mga piling lugar. Lalo na dun sa mga matinding naapektuhan ng bagyo. So, yun na lang ang pa-Christmas nila sa kanilang mga kababayan. Pero sa San Carlos City, yun nga, ang matinding naapektuhan dyan, yung kanilang mga mangga. Na supposed to be ay eto na yung season, hanggang January, February yan ang harvest season. Pero apagpag, nahulog at napakalaki yung loss ng mga may puno ng mangga. Kami yung aming pongkan, ang tibay niya, hindi siya nahulog konti lang. Pero request ni kapitbahay, putulin na namin. Pumayag na rin kami kasi walang lasa. Wala siyang yung pomelo, wala siyang lasa. Wala siyang lasa, at saka siyempre delikado din sa... Pero masipag mamunga. Sipag mamunga. Ang dami. Talagang anak ang niya. Kung halaman lang sana siya, kumbaga sana ornamental plant siya, maganda siya. Kaya lang yung yung reason na baka umano rin sa bahay. So pumayag na rin kami tanggalin na siya. Yun. Wala na mga ngalaglag. Ang bunga pa naman niya lalaki. Hindi mo lang kung saan may tatapon. Maaksaya. Ayan. So bukas na lang po natin tatalakayin yung isang farmland na hinukay, nagkukwari sila. So hindi na lang sa ilog, Kaya nga tabi nasa na ilog. Na sila? Encroach na sila. Trespassing. Sa luwang-luwang ng ilog. At yun yung ayaw ni Governor Gico, yung magmukhang sungka ang isang lupain. So yun kasi isang farmland yun na talagang hindi pag-aari. Kumbaga hindi pag-aari ng mga nagkukwari, at isinumbong na raw ito sa DNR, pero nagtataka sila bakit hindi tumitigil ang ginagawang pagkukwari. So ibig sabihin, hindi pa inaaksyonan ng DNR kasi matagal na raw ito isinumbong, may 2-3 buwan na na ipinaalam sa DNR, pero tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang at talaga lalim, makikita mo na matagal na. Meron ng ito lang taon na to. Matagal na kung ganun na sa kalalim. Parang September, kasi ang ginawa daw may permit daw nakakuha daw sila ng permit. Kaya nagtataka si Engineer Sendoso, paano nakakuha ng permit kung wala namang title sila. So yung nakakuha ng permit, pinaano niya, kumbaga sa pinahiram niya yung permit. So marami. Consignment. Maraming kumukuha kaya mabilis. Kaya ngayon yung area may 20 hectares na yung affected na naging parang sungka. Ang luwang. Yes, so naging parang sungka yung yung lugar kung saan siyempre nakakatakot dun mamaya yung yung possible na lalaki yung ilog, mawawala na yung kasi nga magiging part na siya ng ilog. Magiging part siya, tapos yung paligid nito, yung nahukayan na, yung possibility na mag-erode. True. Kaya yun yung bukas na lang kasi paubos na yung ating oras. Samantala, binabati natin good morning sina Cecilia Morante Aurea de Guzman, Doris Sanchez Maramba, Sofia Mamaril, si Madam Rosemary Ke, Gary Dalisay, Julian Fernandez, Ernesto Mosada Jr., at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng, si Carlo Gacias, ayan, Rafael Acosta, at siyempre sina Mamata and Tropa at saka good morning. yung ating kaibigan si Grace Matro at saka si Nanay Dading. Nanay Dading, kumusta po kayo? Yan, wala na po tayong sapat na oras. Tabayanan po ninyo, susunod agad, Orly in the Morning. Makakasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side. Si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation.